mga kasari, so for today's video, meron naman tayong chismis, ano. So pag-uusapan natin ngayong araw is, bakit ba bumaba yung sales mo? Problema mo na yun, bakit bumaba? Hindi ko na problema yun. So bakit ba bumababa yung sales natin? Number one reason is pangit ang ugali mo. Pangit pa ugali mo. So, hindi ganun. So number one reason is availability ng stocks. Meron ka bang ganito? Wala. Susunod na araw mababalik. Meron ka bang ganito? Wala. So syempre, pangatlong attempt, bakit pa sila babalik? Kasi alam naman nilang wala ka. So next is palagi kang sara ng sara. Bukas now, sara later. Bukas, sara bukas. So ganun lang yan. So hindi na sila babalik kasi napapagod na sila. Lalo pa nagmamadali sila tapos wala ka. So next niyan is ano pa ba? Hindi ka nagpapautang. Hindi ganun. So next niyan is masyadong mahal yung benta mo. Katulad niyan, marami kang competitor, tapos mura lang sa kanila, tapos sa'yo mahal. Babalik pa ba sila sa'yo? Kahit ikaw naman, di ba? Yung katabi niya, mura lang, tapos siya mahal, bibili ka pa ba? Hindi. So dapat yung pricing mo is enough lang talaga, yung pang SRP lang talaga, hindi yung masyadong mataas. Kasi masaya ka nga, kasi nakapatong ka ng ganito, ganyan sa isang item. Eh, aabutan ka na naman ng siyam-siyam dyan pambenta, di ba? Ang pangit, dapat ano lang, sakto lang talaga siya. So, yun lang yun. So, dapat tandaan nyo yung mga bagay na yun. At saka, meron pang ibang mga bagay na ma-discover nyo bakit nawalan o bumaba yung mga customers nyo. So, yun lang yun. Dapat observe ka rin sa tindahan mo kung ano yung dapat na proper na i-practice mo, anong dapat kagawin na pauna rin yung negosyo mo. So, yun lang yun. And see you sa ating next tips. Have a great day. Bye.